Napatunayang nagkasala si dating Pangulong Jair Bolsonaro sa tangkang pagpapawalang bisa ng 2,022 halalan sa Brazil sa pamamagitan ng isang sabwatan na, ayon sa piskal, ay kinabibilangan ng mga plano sa pagpatay sa nahalal na Pangulo bilang pagtatangka na manatili sa kapangyarihan. 4 sa 5 sa mga mahistrado ng Korte Suprema ng Brazil ang bumoto para ideklarang nagkasala si Bolsonaro sa lahat ng 5 bilang ng kaso sa makasaysayang paglilitis at hinatulan siya ng 27 taon at 3 buwan na pagkakakulong. Ito marahil ang unang pagkakataon sa makabagong kasaysayan na ang isang dating Pangulo ay ipinakulong ng ganito kahabang panahon dahil sa tangkang kudeta upang agawin ang kapangyarihan sa sarili niyang bansa. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Ngayon, Setyembre 12 sa kalendaryo, pag-uusapan natin ang kwento ni Jair Bolsonaro at kung paano ang dating Pangulo ng Brazil ay nakulong ng 27 taon. Bago tayo magsimula, paalala ko lang na araw-araw may analytical na balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa YouTube channel na ito. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at hinihiling ko rin na i-like ninyo ang episode na ito. Ngayong Setyembre 12, napatunayang nagkasala si dating presidente ng Brazil, Jair Bolsonaro, sa paghahanda ng kudeta, pakikilahok sa armadong kriminal na grupo, at pagtatangkang pabagsakin ang demokratikong kaayusan sa Brazil. Pagsasagawa ng mararahas na aksyon laban sa mga institusyon ng gobyerno at pagsira sa mga pampublikong ari-ariang protektado ng batas. Noong paglusob ng kanyang mga taga-suporta sa mga gusali ng gobyerno noong Enero 8, 2020. Ito ang kabuuang listahan ng mga paratang laban kay Bolsonaro kung saan siya ay napatunayang nagkasala. Sa totoo lang, may ilang mga tagamasid na nagpapahiwatig na si Donald Trump ay gumawa rin ng katulad, bagamat mas maliit sa saklaw, na pagtatangka ng pag-agaw ng kapangyarihan noong Enero 6, 2021. At ayon sa mga taga-usig ng Brazil, bahagi ng sabwatan para sa kudeta ang plano ng posibleng paggamit ng pampasabog, armas pandigma o lason para sa pagpatay. Ang kaliwang presidente na si Luiz Inácio Lula da Silva, ang kanyang vice-presidente na si Geraldo Alckmin at ang mahistrado ng Korte Suprema na si Alexandre de Moraes na siyang nangangasiwa sa paglilitis kay Bolsonaro. Siyempre, itinanggi ni Bolsonaro at ng iba pang mga inaakusahan ang kanilang kasalanan sa panahon ng paglilitis. Ang mga ebidensya laban kay Bolsonaro ay pangunahing tumutukoy sa kung paano niya sinubukang manatili sa kapangyarihan matapos matalo sa halalan ng pagkapangulo noong 2022 laban kay Lula da Silva. Sinabi ng federal na pulisya ng Brazil na lubos na alam ni Bolsonaro ang plano na baligtarin ang resulta ng halalan. Pagpuwersa sa mga militar ng bansa na makialam at maging ang paglikha ng isang paralel na pamunuan para sa pagresolba ng mga krisis upang pamahalaan ang gobyerno. Sinubukan ni Bolsonaro suhulan ang militar at magtatag ng paralel na grupo. Ayon sa mga piskal ng Brazil, nagsimula na ang sabwatan para sa kudeta noong 2021 sa pagsira ng tiwala ng publiko sa sistema ng halalan. Matapos matalo si Bolsonaro sa 2022 halalan ayon sa mga piskal, tinangkang ipawalang bisa ng mga akusado ang resulta. Iginiit ng mga piskal ng Brazil na may sabwatan noong 2021 na naglalayong sirain ang tiwala ng publiko sa halalan. Lahat ng mga insidente ng paratang ay muling kahalintulad ng mga paratang laban kay Donald Trump sa mga pangyayari noong Enero 2021 kung kailan sinalakay ng kanyang mga taga-suporta ang Kapitolyo. At kaunti pang maya-maya, mauunawaan ninyo kung bakit ko isinama ang Amerikanong presidente sa kwentong ito. Si Moraes, na siyang unang hukom na naglabas ng hatol ng pagkakasala laban kay Bolsonaro at sa kanyang grupo, ay nagsabi na ang mga akusado ay, ayon sa kanya, ginawa ang lahat ng krimeng isinampa laban sa kanila ng opisina ng pangkalahatang taga-usig. Ang mga hukom na sina Flavio Dino, Carmen Lucia at Christian Sanin ay bumoto rin para ideklarang nagkasala si Bolsonaro. Ngunit isang hukom ng Korte Suprema ang hindi sumuporta sa mga paratang na nag-iiwan ng puwang kay Bolsonaro para umapela. Gayunpaman, ayon sa hatol, ang 70 taong gulang na si Bolsonaro ay nahaharap sa posibilidad na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan.
Bukod pa rito, mawawalan siya ng karapatang lumahok sa halalan sa loob ng 8 taon. Maaari pa ring magsumite ng apela ang mga abogado ng depensa. Ngunit kapag naubos na ang mga pagkakataong ito, magiging pinal na ang desisyon at anumang hatol ng pagkakakulong ay maaaring ipatupad. Paalala, mahigit 27 taon na siyang nakakulong. Siyempre, hindi rin nawala ang mga epekto sa politika dahil si Bolsonaro ay may sarili ring base ng mga botante. Ang paglilitis na naganap bago ang pambansang halalan noong 2026 ay nagdulot ng pagkakahati sa Brazil. Noong araw ng kalayaan, libu-libong taga-suporta ni Bolsonaro ang nagprotesta sa kalsada laban sa kanyang paglilitis. Ang panganay na anak ni Bolsonaro, si Flavio Bolsonaro, na isang senador ng Brazil, ay bumatiko sa resulta ng halalan at matinding pinuna si Hugo Moraes, CP. Sa ilalim ng dahilan ng pagtatanggol sa demokrasya, winasak ang mga pundasyon nito upang hatulan ang isang inosenteng tao na hindi naglakas loob yumuko sa diktador na nagngangalang Alexandre D. Moraes. Lubos na inaasahan. Matagal nang iginigiit ni Bolsonaro na ang kasong ito sa korte ay isang pampulitikang witch hunt. Narito na ang pinakakapanapanabik. Hindi ko lang basta nabanggit si Donald Trump kanina. Sinasang-ayunan ng isa sa pinakamalaking kaalyado sa politika ni Bolsonaro ang opinyon niyang ito ay isang pampulitikang witch hunt. Nagbanta si United States President Donald Trump na magpapatupad ng 50% taripa sa mga produkto ng Brazil kung hindi ititigil ng bansa ang kaso laban kay Bolsonaro. Muli, nagpatupad si Trump ng mga taripa laban sa Brazil dahil sa kasong legal laban sa dating presidente. Nagpatupad din ang kanyang administrasyon ng mga parusa laban kay Hugo Moraes dahil sa itinuturing nilang malalalang paglabag sa karapatang pantao. Inanunsyo rin nila ang visa limits para sa kanya at ibang opisyal ng korte. Kaugnay ng kasong legal laban kay Bolsonaro, hindi sumagot si Trump kung magpapatupad siya ng mga bagong parusa nang tanungin siya ng mga mamamahayag tungkol sa hatol, ngunit ipinahayag niya ang pagkabigla sa naging resulta ng korte. CP! 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 Ngayon, tinanggap ng mga taga-suporta ni Bolsonaro at ilang kinatawan ng kanan sa Brazil ang interes ni Trump sa kaso. Gayunpaman, itinuturing ng kasalukuyang administrasyon sa Brazil at iba pang kinatawan ng bansa na panghihimasok ng Estados Unidos ito sa kanilang mga usapin. Bumoto si Hukom Luis Fox para sa pagpapawalang sala ng dating Pangulo sa lahat ng mga paratang laban sa kanya. Siya lang ang nag-iisa. Iginiit niya na ang nangyari ay hindi isang kudeta. Dahil hindi naman napatalsik si Lula da Silva sa huli, kaya naman pwede na lang kalimutan ang mismong tangkang kudeta. Sinabi rin niya na walang jurisdiksyon ang korte para dinggin ang kasong ito at sa kanyang palagay, dapat baliwalain ang desisyon ng korte. Ibig sabihin, ang luhika ng mga hukom na ito ay ganito. Pakinggan nyo, hindi naman napatalsik ang presidente, hindi naman napatay, di ano ang krimen? Kung napatalsik, pwede nating pag-usapan, pero dahil hindi nangyari, kalimutan na lang. Pero dito, gusto kong bigyang diin ang isang kawili-wiling trend sa buong Latin America. Si Bolsonaro ay nadagdag sa dumaraming leader sa Latin America na nahatulan sa mga krimen nitong mga taon. Noong nakaraang buwan, ang dating presidente ng Colombia na si Alvaro Uribe ay hinatulan ng 12 taon ng house arrest matapos mapatunayang nagkasala sa procedural fraud at panunuhol ng mga saksi. Noong 2022, nahatulan si Cristina Fernandez de Kirchner ng Argentina dahil sa korupsyon kaugnay ng mga kontrata sa proyektong pampamahalaan. Noong 2017 ang kasalukuyang presidente ng Brazil na si Lula da Silva ay napatunayang nagkasala sa korupsyon at money laundering at nagtagal ng mahigit 1 taon sa kulungan bago ang kanyang sentensya ay kinansela. Ngayon, siya na ang presidente. Si Bolsonaro naman ay ipinakukulong. Sa madaling salita, ito ay tila nagiging isang tiyak na trend. Pero mga kaibigan, titigil muna ako. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang bell at ilike ang video. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.